patuloy namin dinadakila at dinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for this wonderful day. We give you all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Let's continue to bow down our head and close our eyes and let us pray. Truly, God, your name deserves all the worship, all the praises, and all the thanksgiving. Salamat po, Panginoon, dahil privilege na kami, O Diyos, ay makapagpuri, makasamba sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigyan mo kami ng ibayong lakas para sabay-sabay po kami magpuri po sa inyo. My Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Ano man nakikita mong kasalanan sa aming mga puso, linisin mo kami ng iyong buhay at banal na dugo. And today, Lord, idamit mo sa amin ang damit ng katwiran. I also pray today, bless all the worship services of JA1 Church worldwide, O God. Anoint all the pastors, O Father Heart God. And Panginoon, save a lot of people today. Muli, maraming tao mabuborn again, pababago ang kanila pong mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. At Lord, we promise, sa lugar na ito, only your name will be lifted up. Bless all the viewers ngayon, O God, sa lahat ng JA1 people na nanonood ngayon, sumasamba through FB Live. God bless them, God, in Jesus' name. Thank you so much. We give you honor and thanks in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. Now let us declare JA1 calling verse. At the same time, the covenant call. Luke chapter 4, verse 18 up to 19 says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. J1 Culture says, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. J1 Culture. Palapakan muli natin ating Panginoon. Good morning. Good morning. Thank you muli sa inyo pong mga prayers. Dumating po kami noong pong Wednesday morning from our mission in Canada. At ang Diyos ay napakabuti, napakarami po niyang pinagaling na tao. Marami po siyang pinalaya. At of course, nakita ko po ang growth ng ating pong ministry sa lugar po ng Edmonton, as well ang pananampalataya ng mga kapatid natin lumalago sa lugar po ng British Columbia. And soon, before the end of this year, ay magkapagbubukas po tayo ng at least 3 muling simbahan sa lugar po ng Canada. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. All right. And this time, bago po ako mag-preach sa inyo, since na ang ating pong topic, it's about changes. Everybody say changes. Mayroon pong magbibigay po sa atin po ng testimony how God changed his life and how he could say na mula nung nakilala niya si Lord, binago ng Diyos ang kanyang buhay. At gusto ko marinig natin po yung kanyang pong testimony. Okay? Dahil napakaganda po ng kanyang pong patotoo, kung gaano siya ka-in love kay Lord at kung gaano din po siya ka-in love sa maraming mga tao. Okay? So this is a live testimony. At siya po ay dati pong mayor ng Mataas na Kahoy. At ngayon po ay nagpalit po sila ng kanyang pong asawa
3 term po siyang naging mayor at ngayon ay vice mayor at ang mayor naman ay ang kanya pong wife. At siya po ay nakita ko yung kanya pong passion how to bless this province. At kung paano din ang kanya pong municipalities ay lumago because of their commitment na mag-asawa. Okay, maring narinig niyo na po ang kanya pong pangalan, ang taong walang sawang tumutulong sa maraming mga tao, at ganun din po kung paano po siya kapassionate ngayon how to be really a blessing. Praise God. Hindi ko po mababasa ang lahat ng kanya pong mga tinapos kasi I think 8 po ang kanya pong o 7 o 8 ang kanya pong doctorate degree dahil po sa kanya pong pagnanasa na i-guide niya ang maraming mga tao kung paano magtagumpay. Mula sa mahirap at ngayon ay naging multi-billionaire. Mula sa wala at ngayon ay nagkaroon from nothing into something. And our very own brother and the members of the J1 Church, let's welcome this man. Praise the Lord. Sa ngayon, Vice Mayor po siya ng Mataas na Kahoy. And soon to be the governor. Praise the Lord. No other than, let's welcome Vice Mayor JMI. Ang tawag po sa kanya ay J. Manalo Ilagan. Maraming salamat po, Daddy Bishop, Revlin, sa lahat ng mga pastors, my JA1 family, isang magandang umaga po. My name is J. Manalo Ilagan. Both parents ko ay farmer. Both parents ko ay no read, no write. Nag-asawa ang tatay ko ay 13 years old at ang nanay ko ay 11. Isa akong magbabalot when I was in my grade 5. Tapos, pinag-aral ako ng COCOFED, Samahan ng Magniniyog ng Pilipinas. At gusto kong sabihin sa inyo, isa akong tao na punong-puno ng pangarap. When I was in my high school, tinanong ako ng aking teacher, Jay, 20 years from now, ano kat ang sabi ko? Ma'am, ang isang anak ng no read, no write, at ang isang magbabalot, 20 years from now, ako ang mayor ng bayan ng Mataas na Kahoy. And after 19 years, I became the mayor. Way back 1992, I became the SK Federation President of Mataas na Kahoy. And I received an invitation from the office of the governor. The governor was Governor Mayo para sa isang flag-up o flag ceremony. At habang itinataas ang watawat ng Pilipinas sa provincial compound ng Provincial Government of Batangas, muli po akong nangarap at ang sabi ko, ang isang magbabalot, ang isang anak ng no read, no write, 30 years from now, ako ang governor ng lalawigan ng Batangas. Yung una kong term, when I became the mayor of Mataas na Kahoy, just happened na nakalaban ko ay anak ng pinagtatrabahuhan ng tatay ko. Nanalo ako for 706 votes. Excited ako, from SK, direct akong nag-mayor. From my JA1 family, akala ko maglilingkod lang ako sa bayan namin. Pero nangyari, ipinakulong ako. Kinasuhan ako sa Ormoc. Hindi ako nakatanggap ng anumang notice. Ginawa ako ng address. At ang taong nagreklamo sa akin ay wala sa NSO record ng ating bansa. Nakulong ako for 323 days. Napakahirap ng buhay sa kulungan ang kalahating araw. Pero gusto kong sabihin sa inyo, na noon may tanong ako, isa akong mayor, ipinakulong ng walang kasalanan. Isa akong mayor na hindi pa naman nakakarating ng Ormoc. Marami akong tanong, pero ngayon ay naintindihan ko na. Akala ko, hindi biyaya iyon.
Akala ko, aping-api ako. Pero ngayon ko naintindihan na kaya pala ako nakulong ay Diyos ang may kagustuhan. Ano ang mensahe sa umagang ito? Bilang topic, ang pandaigdigan nating pagsamba ngayong araw ng linggo, changes ang pagbabago. Ang mensahe, hayaan lang natin si Kristo sa ating buhay. Hindi lahat ng hindi mabuting nangyayari sa ating buhay ay hindi biyaya ng Diyos. Nasa loob ako ng kulungan. Wala naman akong magawa. Pinupuntahan ako ng asawa ko, ng family ko. Malalaking tao ang nagtulong-tulong sa akin para ako ay ipakulong. Hanggang wala na akong magawa, may mga Christian na nagpunta sa loob ng kulungan at ako'y kanilang pinuntahan. Nagwa-worship kami pagkakasabado at doon nagsimula ang aking pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ako ganun ka-perfectong tao. After 323 days, pinalaya ako. Pasampung promulgation, natuloy ang paghatol sa akin dahil malalaking tao ang aking nakalaban. Pero gusto kong sabihin sa inyo na walan ako ng pag-asa, pero iisa na ang aking naging kasagpi. Lahat ay sumuko na, lahat ay kontrolado na. Doon na lamang ako umasa. Kaya may JA1 family. Sa ngayon, ang masasabi ko, marami akong beses nadapa. Maraming beses akong pinadapa. Maraming biyaya ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Lahat halos ipinagkaloob sa akin. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong umagang ito. Mawala na sa akin ang lahat. Huwag lang ang relasyon na nabuo ko sa Kanya. Sa ngayon, may maayos akong pamilya. After my therapy, ilang taon din akong nahirapan. Ginamot ako dahil hindi ko matanggap na wala akong kasalanan na ipinakulong ako. Sinira ang pangalan ko. Pero sa awa ng Diyos, after ng lahat ng mga pagsubok na yon, kung gaano kalaki yung pagsubok na ibinigay sa akin ng Diyos, mas malaki naman ang biyaya na ipinagkaloob niya sa akin. Habang ako ay nagte-therapy, isa akong animal scientist by profession. Sinikap ko na habang ako ay nasa kulungan, kinuha ko ang aking masteral degree. 2 months after na ako ay nakalabas, ako ay nakagraduate bilang alaala sa aking ama at ina na hindi nag-aaral. Habang ako ay tinetherapy, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kinuha ko ang aking doctoral degree at nagmamalaki ko sa inyo na ito'y aking natapos. Isa na akong Doctor of Philosophy ngayon. Bilang alaala sa aking ama't ina at gusto kong patunayan ng aking sarili, nakabasa ako sa newspaper na nangangailangan ng ating bansa ng 42 bright Filipinos para pag-aralan ang national security and the future of 911. I took the exam. We are more or less 5,000. I'm so lucky and blessed. I am one of the 42 and I'm number 25. Napakabuti ng Diyos na isama ko ang aking asawa at ang aking nag-iisang anak sa graduation namin. Lahat nakatanggap na ng award, ako lang ang walang award. Hiyang-hiya ako sa asawa ko, sa anak ko, sabi ko, sana hindi ko na lang naisama. Yung iba, mga anak ay proud na proud dahil may award. Ang akin namang anak ay gustong mag-CR, ay akin lamang ginaganunan. Pero kaya pala ako ang huling tinawag sa biyaya ng Diyos because I am top of the class. Ako ang nakakuha ng best in policy paper. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng therapy, kaysa ako'y maghigante sa mga taong may ginawa sa aking masama,
mas ginusto kong mag-aral. Nag-enroll ako sa Royal Institute of Singapore. Sa loob ng panahon na ako hindi nakapwesto. Sa ngayon po, two months ago, I just graduated from Royal Institute of Singapore, ika-8 doctorate ko. At ngayon, si Jay Manalo Ilagan ay nagtapos ng 8 degree. Paano ko ito nagawa? Because the guidance of the Lord. May maayos akong pamilya, pero ito'y isang panawagan na ako ay napakaswerte dahil nung pumili ang Diyos na maging daluyan ng biyaya para sa ibang tao, isa ako sa napili. Sa ngayon, napakahirap ng aking ginagawa ang umikot sa 1,078 barangays ng buong lalawigan. 8,500 na ang napaoperahan ko ng katarata. Tinutulungan ko ang mga taong nangangailangan. Ang sabi ng iba, saan ba kumukuha si Jay Manalo Ilagan ng pera? Kailan pa man hindi mauubos ang pondo ni Jay Ilagan dahil ang aking pinanser ay ang ating Panginoon. Sa ngayon, patuloy akong nagpapagamit sa Diyos. Patuloy akong umaasa sa Kanya. Sa mga taong nahihirapan, sa mga taong may pagsubok, iisa lang ang pwede kong masabi sa umagang ito sa inyo. Wala kayong dapat gawin, kundi i-relax ang sarili. Parang cellphone, connect lang kayo sa wifi, pero ito, connect lang kayo sa Panginoon. At ang lahat ay magiging maayos. Dati, nagagalit ako. 2 years ago, birthday ko, I was called by the principal ng aming school. Pinapunta ako doon at ang taong nagpakulong sa akin ay naandoon. Lumapit ako, inakap ko. Sabi ko, kung ako po ay may nagawa sa inyong kasalanan, ako ay inyong patawarin sa isip, sa salita at sa gawa. Ang sabi niya sa akin, dahil yun po ay reunion, kaya mo bang humingi ng tawad sa harap ng 6,000 tao? Wala po akong kasalanan. Ang kasalanan ko lang, ako ang pinili ng tao na maging mayor ng mataas na kahoy. At sa harap ng 6,000 tao, ako'y humingi, hinilap ako sa stage, humingi ako ng tawad. Kung hindi ako isang Kristiyano, kung wala ako sa community natin, napakahirap gawin. Ang napakasakit na pangyayaring ginawa sa akin, pero dahil sa mga turo at aral, ang sabi, ang nagpapakumbaba ay itinataas. Laging ako ang laman ng pahayagan, laging ako ang laman ng telebisyon. Apektado ang aking anak. Ni-raid ang bahay namin ng 140 ng mga SAP at CIDG. May 3 daling tangke. Ang nagbukas sa gate namin ay tangke. Naandun ako. I was there in our compound. Pero ang hinahanap nila ay isang mayor na nakalong sleeve at makisig. Ay nung sila'y dumating sa amin ay ako'y nakashort, 4 pa ang butas ng aking damit na jeans. Hindi nila akalain na ako ang mayor. Ang hinuli ang aking security na nakasapatos ay kamukhain ko. Ganyan kabuti ang Diyos. At after noon, napag-usapan ako at kaya pala ako ay nakulong. Kaya pala nangyari sa buhay ko yon. Ngayon, nasagot na ang aking mga tanong sa Panginoon. Kasi Diyos lang pala ang pwedeng bumasa. Nangyari yun sa akin dahil sa loob ng kulungan ko, tunay na nakilala ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, pinipilit nila akong ibagsak, subalit kapag Diyos ang iyong kakampi, maya-maya pa, ang isang Jay Manalo Ilagan, ang isang pinagtutulong-tulungan, ang isang magbabalot, ang isang anak ng no read, no write, ay magiging ama na ng lalawigan sa buong Batangas. At ramdam ko ang guidance ng ating Panginoon sa akin. At gusto kong sabihin sa inyong lahat, sa umagang ito, na patuloy lamang tayong sumunod sa Diyos.
Kung ano man ang pagsubok na ating pinagdadaanan, tanggapin laang natin. Huwag na huwag kayong bibitaw. Dahil ang mensahe sa umagang ito, walang sumuko na nanalo. Marami akong pinagdaanan na pagsubok. Hanggang sa ngayon, ang ikutin ang buong lalawigan, lahat ng problema. Pero ang ginagawa ko pagka ganun, pupunta ako sa loob ng sasakyan o sa taas ng aming bahay. Ako'y magdadasal at kapag ako ay nakaiyak, ay ayos na. Kanina, part of my cleansing, katabi ko si Bishop, nung kinakanta yung Tagalog song, favorite ko, umiyak ako. At ngayong oras na ito, high na high ako sa spirit. Kasi nai-release ko na yung sa akin. Sa aking mga kasamahan sa JA1 family, nung nag-usap kami ng Panginoon, makasalanan din ako dati. Pero nung ako'y isinuko ko, ang kalahat-lahatan sa akin, ipinagkatiwala ko na sa Kanya. Ang sabi sa akin ng Panginoon, Jay, kakalimutan ko na ang lahat ng nagdaan mo. Ang akin na lamang alalahanin sumula sa araw na ikaw ay nakipagkasundo sa akin na ako ang iyong kikilan. Kaya sa umagang ito, sa aking mga kasamahan sa JA1 family, kapit lang tayo. May Diyos tayo na ako ang patotoo. I don't remember any single moment of my life na ako ay pinabayaan ng Diyos. At sana ang tinatamasa kong ito, na ang ginawa ko lang naman ay nakipagkaisa sa Kanya, isinuko ang sarili, sana ay gawin din ng bawat isa sa inyo. Muli, ang aking pagbati ng isang magandang umaga. At tayo'y habang buhay ay may pag-asa, basta tayo ay umasa sa atin. Maraming salamat po at magandang umaga. Praise the Lord. God bless you, anak. Praise the Lord. Muling palakpak sa Panginoon. God bless you, Gob J. Praise the Lord. All right. Are you blessed? Everybody say, the Lord, my God, is alive. Sa totoo lamang ay ang pwede lang magbago sa buhay ng tao, walang iba kundi ang Diyos. Kasi ang Diyos ang gumawa o lumikha sa tao. Napakarami mga tao ay gusto pong magbago, pero hindi nila ito magawa sapagkat hindi nila kasama ang Diyos sa kanilang buhay sa pagbabago. Marami din po mga magulang at mga tao sa gobyerno gustong baguhin ang community, gustong baguhin ang buhay ng marami. Maganda po ang mga layunin, ngunit nabibigo ang marami. It is because ang pwede lang talaga magbago sa bawat mga individuals, kundi ang Diyos na buhay. Kaya this morning, listen carefully. Sa lahat ng mga first-timer, mga ngayon lang po nakarating po dito, welcome ko po kayong lahat. Pwede po ba makita mga first-timer po dito? Raise your hands please. Ngayon lang po kayo na-imbita ho dito. Welcome. Welcome po. Welcome sister. Welcome brother. Welcome. God bless you. God bless you. Ang inyong pong dinaluhan pong church ay Jesus the Anointed One Church at ito ay Full Gospel Christian Ministry. Kalipunan po ito ng mga mananampalataya. At ito po nagbabago ng buhay ng maraming tao. Paano binago ng Diyos si Brother Jay, ang ating pong susunod na gobernador, at kung paano binago ng Diyos ang inyong pong lingkod, at sa napakarami mga pastors na dati ang buhay ay wasak, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay po ninyo dahil dinala kayo ng Diyos sa lugar na ito. Ang Diyos namin pinaglilingkuran ay buhay. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya and you will experience the mighty change and power of the Most High God. Praise the Lord. Palapakan natin sandali ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng Bible sa Book of Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Tingnan niyo po muli, ang Diyos ang magbabago ng ating pag-iisip upang maunawaan ninyo ang inyong kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Diyos. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Nakita ko po ang sitwasyon ng ating pong bansa, daigdig. I've been around the globe. At ito po yung nakita ko patungkol sa innovation. Everybody say innovation. Alam niyo po ba na na-develop sa mundong ito ang website o kaya yung tinatawag na World Wide Web. Nang ginamit po dito ay walang iba kundi itong kilalang si Tim Berners-Lee noong 1989. Ang purpose ng pagkakakreate mo niya na ang lahat ng information sa buong mundo ay malaman din ng isang tao na mag-ooperate sa internet. Ang internet ay nagsimula din po ito sa ating pong daigdig. Nagsimula ito sa Amerika at ito po ay late 1960s. At ito po na fully developed noong 1970s to 80s. Marami mga scientists ang gumawa po nito. At dahil po doon, na-develop ito na nabago, hanggang sa ngayon, wherever you go, ang iyong mga technologies na hawak, tulad ng internet, tulad ng computer mo, tulad ng iyong cellphone, kaya mo nang pasyalan ang buong daigdig sa pamamagitan ng panunood. Alam niyo, nakakatuwa nito sapagkat ang ARPANET kung tawagin na siyang ginamit sa US para lamang magkaroon ng tinatawag na project, which is, ang ibig sabihin ng ARPANET ay Advanced Research Project Agent Network, na siya ngayong pinalitan ng internet. Alam niyo, nung nalikha po ito, mas lalong bumilis ang technologies, mabilis ang marketing, mabilis ang pagbabago ng buong daigdig. Ngayon, maging sa banking system, lahat ng manufacturing, everything ay naka-computerize. Naalala ko, ito pong si Apple Macintosh. Nang mismong author nito, wala iba kundi si Steve Jobs. Napakalaki ng kanya pong legacy na kanya pong iniwanan bago siya namatay. Nagsimula ang Apple Macintosh noong 1984. Hanggang sa nagkaroon ng innovation. At pagkatapos noong 1990s na, dumating yung time na nakakreate siya ng iba't ibang mga technologies hanggang sa noong 1989, nagkaroon na ng pagbabago at nagkaroon na rin po ng tinatawag po nating mga iPod, iPhone, iPod, etc. So, noong 2007, if I'm not mistaken, to 2010, doon na nagsimula ang mabilis na cellphone. Ang pinupoint ko ngayon po dito, yung tinatawag na innovation, pagbabago. Sabi natin wali pagbabago. Kapag ang tao po pala ay gustong magbago, ay posible.
Marami pong umasenso dahil po sa gusto ng pagbabago. Ang pagbabago ay pataas ng pataas dapat, hindi yung nagbabagong paurong. May kausap ba ako dito? At dahil po dito, kung nagbabago ang technologies, dapat din po tayong nagbabago sa ating pong inward life. Tanggapin natin at sa hindi, ang bilis ng teknolohiya po ngayon, na kung hindi ka magiging aware, ang iyong spiritual life ay pwedeng matabunan nito at magiging paurong ang spiritual life mo at ikaw naman ay pa-advance sa makamundong buhay. Tanggapin natin at sa hindi, ang buhay ng tao sa mundong ito ay napakarami mga pagsubok. Ngunit ang mga pagsubok ay madali itong mapagtagumpayan kapag tayo po ay nagkaroon ng desire na sundin ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Everybody say, submission. Again, pag natutunan mo mag-submit sa lumikha sa iyo, then hindi ka lamang makakasabay sa pagbabago, kundi there will be an extraordinary na pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kung paano ang isang bata, bagong silang, ang bilis itong magbago, pagkaraan ng ilang buwan, iba na ang movement niya, pagkaraan ng ilang taon, iba na ang movement niya, hanggang sa siya nag-aaral. Do you not know na walang pwedeng shortcut sa buhay? Bakit walang shortcut? It's because nilikha ng Diyos ang tao mula sa womb. At ito'y kailangan isilang at kailangan itong mag-aral. Dahil mayroon tinatawag na mental development. Kaya kapag ang bata ay hindi po nag-aral, walang mailalagay po dito sa kanyang brain, ang kanyang pong buhay ay magiging miserable. Yan ang reason kung bakit ang ating pong edukasyon ay patuloy na nagkakaroon ng innovation. Itinuturo sa mga bata ang dapat nilang lakaran, dapat matutunan, upang sa gayon ay maging asensado ang kanilang buhay. Kung paano sinabi din ng Bible sa book of Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. So, ang tao kailangan mapuno ang kanya pong brain ng knowledge. Say knowledge. Sabi natin naman, kaalaman. Kapag puno ka ng kaalaman, bukas ang iyong vision, ang iyong perspektibo sa buhay ay napakalawak. Malayo ang iyong mararating. When it comes to spiritual life naman natin, if you are not tunay na born-again Christian, you are always happy to meditate the words of God, and you are always want to learn sa iyong spiritual life, increase in faith, dahil alam mo, the more you have faith in God, the more you will experience the power of God. May kausap ako dito. Okay, kaya ngayon, pagdating po ng pagbabago, ang sabi niya, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito, bagkus magbago ka. Bakit? Dahil ang luma ay dapat palitan ng bago. Tanggalin mo ang iyong masasamang ugali, tanggalin mo na at iwakse ang iyong mga maling ginagisnan, at sundin mo ang salita ng Diyos na kailanman hindi ito nagbabago. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng tabunan ng anumang mga magagandang teknolohiya sa mundong ito. The technology of this world can be used for your physical innovation, but only the words of God can change your whole life. Kaya mga kapatid, ang spiritual transformation is often marked by a deepening relationship with God. Kung gusto mo na magkaroon transformation sa buhay mo, magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Kung gusto mo
na ang buhay mo'y napakasaya, sundin mo ang kalooban ng Lord, and you will be a happy person. Are you with me? Okay, kaya nga, kailangan mo ang tinatawag na awareness, say awareness. A more compassionate and purposeful way of living. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Ang pagbabago espiritual ay markado ng malalim na relasyon sa Diyos. Dahil higit na ang tao ay mag-i-enjoy ng presensya niya. Like me, I am experiencing the mighty power of God every day. Kayo kaya, are you experiencing it too? Naranasan niyo din ba ang kapangyarihan ng Diyos na buhay? Bakit malakas ang loob kong sabihin ang mga bagay nito? Wherever I go, I minister people got delivered, people got healed. Bakit ako confident? Confident ako sapagkat kilala ko ang Diyos ko, kilala ko na ang salita niya ay nag-work out ito sa buhay ko, kaya pag ito binibitawan ko, ang buhay ng tao ay nagkakaroon ng pagbabago at naranasan ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang process po ay totoo na nagbabago. Okay? Takes place as we cease from our love of self. Tanggalin mo ang buhay mong makamundo, pang sarili, at sundin mo lang ang gusto ng Diyos at gaganda ang takbo ng buhay mo. Kaya ang sabi ngayon sa Book of Philippians chapter 2, verse 12 to 13, work out your salvation. Why work out your salvation? For it is God who work in you to will and to act according to His purpose. Kaya, alam nyo, bakit ginamit yung word dito na work out your salvation? Kasi, si Lord ay nandiyan dyan. Kailangan mo lang mag-response. Si Lord ay laging nandiyan dyan. Kailangan mo lamang sumuko. Yung pala yung word dyan na work out your salvation. So pansinin po ninyo yung word dyan na pagsikapan mo ang iyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa iyo upang magnais at kumilos ayon sa kanyang mga mabubuting layunin. Magandang layunin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa iyong katabi, napakagandang layunin ng Diyos sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay mag-response sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Ano muli ang gusto ng Diyos sa buhay mo? Una, maligtas ka. Pangalawa, gusto ng Diyos na ma-enjoy mo ang kapangyarihan niya. Pangatlo, gusto ng Diyos na mapagpala ang buhay mo materially at financially habang nabubuhay ka sa mundong ito. Kaya pala ang word niya ay, apart from me, you can do nothing. Maliban sa akin, wala kayong magagawa. So, paano po natin magkakaroon ng pagbabago sa buhay po natin? Ang sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, kailangan daw po ang spiritual changes sa pamamagitan ng Holy Spirit na mananahan sa buhay mo. Kaya ang sabi ko ngayon, kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, walang spiritual na pagbabago sa kanyang buhay. Mananatiling makamundo ang tao na yon at ang tao na yon walang iniisip kundi pang sarili lamang. Pero kapag ang tao ay iniisip niyang spiritual na pagbabago, Holy Spirit lang ang magbabago ng buhay niya hanggang sa ikaw ay dalhin niya sa buhay na walang hanggan. Kaya ang tao na walang Holy Spirit, makamundo, hindi kailanman ito maliligtas. Pero ang tao na mayroon pong Holy Spirit dahil tinanggap niya ang Diyos, ang tao na yon ay magiging maganda ang buhay niya hanggang sa kabilang buhay. Now, naalala ko po dito, number 1 illustration po natin, yung sinasabi ng John 15 verse 5.
Anong sabi niya? The vine and the branches. Ano ba yung vine? Si Lord ang puno ng ubas. Tayo ang mga sanga. Apart from Him, we can do nothing. Hindi pwedeng mamuhay o mabuhay lamang ang sanga. Kailangan niya ang puno. May kausap ako? Kaya hindi pwedeng maging independent ang isang tao. Hindi pwedeng hindi niya kailangan ng Diyos. Ang tao na wala sa Diyos ay patay. Ephesians chapter 2, verse 1 up to 3. Patay ang tawag po doon. Now, since na ikaw ay isang sanga, please, kumapit kang mabuti sa puno. Huwag mo hayaan ng mga insekto putulin ang iyong koneksyon sa mismong puno. Ano ba yung insektong tinutukoy mo, Bishop Art? Napakarami mga pagsubok nandiyan dyan sa paligid na siyang pwedeng magputol ng iyong relasyon o koneksyon sa mismong puno. Guys, the vine is no other than our Lord Jesus Christ. And we are the branches. Stay connected. Tell to the person next to you, stay connected. Okay? Stay connected. Dahil kapag ikaw ay na-disconnect, matutuyo ka na. Ang sabi ng verse 6, ng John chapter 15, verse 6, pag ikaw ay hindi na namungat, naputol ka, ikaw ay matutuyo at ikaw ay sisigaan. That's why, stay connected if you want to remain fresh in the sight of God. Number 2, we were grafted in like wild olive tree. Alam niyo ba na ang salvation ay unay pinadalo ito sa mismong mga Israelites? Sa mga Israelites. Ngayon, ang sabi ng book of Romans chapter 11, verse 17 up to 18, tayo po pala ay mga ligaw na olibo. Ang ibang sanga ng tunay na olibo ay tinanggal at para ikaw ay maidugtong. Tinutukoy po niya mga Israelites. Do you not know na mga Israelites na mahal ng Diyos ay dumating yung time na ayaw nilang paniwalaan si Jesus Christ? Pero nangyari daw po yun pansamantala lang para ikaw at ako na hintil ay maikonek. Kaya kung ikaw ay sanga ng olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na punong olibo, magsaya ka dahil kinahabagat ka. Amen. So, maintain your relationship with God. Maintain your connection with God like an wild olive tree na ngayon ay tunay ka ng olibo. Tunay ka ng olibo. Hindi ka na ligaw. Dati ligaw ka, kaya ang tao pong hindi pa born again, ligaw. Pero nung ikaw ay na-born again, praise God, ikaw ay totoo na. Hindi ka na ligaw, mayroon na nag-aalaga sa'yo. Sinong tagapag-alaga? Walang iba kundi ang ating amang suma sa langit. Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Say hallelujah! Therefore, sa panahon ng pamumunga, mangumunga ka ng sagana. Pero pag ikaw ay na-disconnect, huwag kang papayag. Tama yung sinabi ni Gov J. Abay, mawala na lahat sa akin, at huwag lang ang aking relasyon kay Lord. I like that. Alam nyo, sa totoo lamang, hindi naman talaga mawawala eh. Why? Kasi anak ka ng Diyos. Ang binibigyan ng puntos doon
ni Brother Jay ay yung pong relasyon niya ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi yung material. Of course, kailangan mo ang pera. Of course, kailangan mo ang damit. Kailangan mo ang sasakyan. Kailangan mo ang anumang mga gusto mong isuot. Normal po yun. Pero I want to tell you, you must make God number one in your life. Praise the Lord. Kaya guys, kayo po ngayon ay dating ligaw na olibo. Ngayon kayo ay na-connect na. Salamat. Pero darating yung time, ang mga Israelites po, maniniwala na kay Jesus, babalingan ng Diyos ang mga Israelites para sila na ang ko-connect. Kaya mga minamahal, huwag tayo po magmamalaki ha, tayo lamang po ay nakakonect sa ating Diyos na buhay, sa biyaya ng Diyos. Say hallelujah! Now, number 3 ay yung potter. Okay? The potter and the clay. In example po dito, do you not know na ang lupa hindi natin pinapansin? Yes. Pero alam niyo po ba na dahil sa lupa, dahil sa putik, nagkaroon ng tao? How? Kumuha ng Diyos ng putik, alabok ang tawag po doon. Hinulma niya ito na anyong tao. Pagkatapos doon, hiningaan niya ito, naging buhay na kaluluwa. Mga kapatid, kaya si Adan po ay galing sa putik. Alam mo ba na dapat kang magpasalamat? Bakit? Dahil ikaw ay dating putik at kinuha ka lang ng Diyos at ang tawag doon ay kinahabagan ng Diyos. Yes, kinahabagan ka ng Diyos, isa kang putik. Wala kang pwedeng mag-ipagmalaki, wala kang matinding katangian para sabihin na, wow, kinahangaan ka. I want you to know, hindi po humahanga ang Diyos sa tao. Please, hindi po humahanga ang Diyos sa tao. Ang tao ang dapat humanga sa Diyos. Pero dahil sa kanyang habag, ikaw ay kanyang tinawag, dinampot ka bilang isang putik, at ikaw ay kanyang hinulma, at ikaw ay binigyan niya ng buhay. At dahil dito, ang dapat mo lang gawin ko ay pasalamatan ang ating Diyos. Sabi nga, ang putik ay napakarami. Ang ginagawa noong pong magpapalayok, kumuha ka siya ng maraming putik, at pagkatapos noon, kanya itong hinuhulma. At pagkatapos pag nayari na, ang iba namang putik, ginagawa po niyang dekorasyon. At pagkatapos pag nayari na, maganda na. At yung ibang putik, itinatapon na. Magpasalamat ka dahil ikaw ay putik na hindi na itapon, na isama sa magandang sisidlan. Maaaring sasabihin mo, Bishop Art, di naman ako kilala. Hindi ako napapansin. Alam niyo po ba, hindi lahat po ng putik na naisama sa palayok ay napapansin. Napapansin ba ang putik na nailagay sa puwet ng palayok? Hindi. At nakikita lang yung bunganga nito at saka yung dekorasyon at yung hugis nito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka man napansin, pero napakahalaga ka dahil nabuo ang isang palayok. Nandun ka man sa puwet, nabuo ito dahil sa iyo. Nakaintindihan po ba tayo? You are very important person. Kinahabagan ka ng Diyos. Kaya kung hindi ka man napapansin ngayon, huwag kang mag-alala. Remain faithful in the Lord and time will come. Sasabihin ng Lord, wow, hindi niyo ba alam kaya kayo nabubuhay at nakatayo dahil sa isang taong ito, dahil sa lingkod ng Diyos ng taong ito? I want to tell you this, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga, dati kang walang silbi na putik, pero ikaw lang ay kinahabagan. Kaya magpasalamat ka. Mahal ka ng Diyos. Say hallelujah!
Alam niyo mga kapatid, ito yung akin nakita. Bagamat tayo po, sabi ko nga, minsan ako'y nagbibiro, pero totoong biro to eh. Ano yung Bishop Art? Alam niyo po ba, na mga lalaki, kapag sila po'y napawisan at matindi, hindi yan naligo, within a week, amoy putik. Bakit? Kasi ang lalaki galing sa putik. Eh, mga babae, Bishop Art, pa isang buwan na hindi naliligo, ang amoy po nila ay maasim. Bakit naman maasim, Bishop Art? Kasi sila po'y galing sa ilalim ng kilikili. Galing sa tadyang. Okay, anyways, alam niyo mga kapatid, ang totoo, magpasalamat tayo dahil God gave us this importance. And by doing it, He demonstrates His love to every one of us. Ibinigay niya ang kanyang buhay para ikaw ay kanyang tubusin at bigyan ng buhay. Tell to the person next to you, congratulations, kinahabagan ka. Come on, kaliwat kanan, congratulations, kinahabagan ka. Praise the Lord. All right, now, sinong gusto dito na magkaroon ng changes ang kanyang buhay? Sino po dito nagsasabing meron po siyang kahinaan? Lahat tayo po ay may kahinaan. Tama? O, mahina ang bisig mo, o di mahina. O, mahina kang maglakad, o di mahina. O, mahina kang umunawa, o di mahina. Mahina kang kumain, o di mahina. O, may kahinaan ka, may ugali kang pangit, di mahina. Pero alam mo ba, ang Diyos ay may kapangyarihan para ikaw ay palakasin. Ang purpose ng pagpapalakas ng Diyos sa atin ay para tayo po'y magbago. Kaya don't ever say, wala na akong pag-asang mabago. Ganito na talaga ako. Wala na. Hindi na rin mababago yung anak kong yan. Wala na. Hindi na rin mababago ang ugali ng mga taong yan. Wala na. Hindi na mababago ang mga politiko na yan. Wala na. Excuse me. Nabanggit ko lang po yung politiko, pero hindi ako naniniwala na walang pagbabago sa kanila. Ilan ang politiko narito? Asan kay Brother J? Ayun, si Konsehal Lazarte. Nandoon si Konsehal Oliver, Konsehal Eileen. Tingnan niyo po ito mga kapatid natin ito. Bakit nagpipreach ngayon si Konsehal Eileen? Dahil binago ng Diyos yung kanyang buhay. Bakit ang mga tao ito nag-share ngayon ng words of God? Kasi nabago, may pagbabago na sa kanilang mga buhay. Alam niyo ba na kapag ang lahat ng mga politiko ay may baral na pagkatakot sa Diyos, gaganda lalo ang ating pong bansa. Alam niyo mga kapatid, nabanggit ko po ito kasi iniisip ng iba, wala ng pagbabago. No! May ginagawang pagbabago ang Diyos sa lahat ng tao nagsusuko ng kanilang buhay sa Kanya. Iba lang ang katatayuan nila, ibang katatayuan po natin, pero lahat po tayo ay isang tao. Pari-parihong tao. At again, ang pwede lang magbago ng buhay natin ay ang Diyos. Kaya nga, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ihandog mo daw ang buhay mo sa Diyos, isang buhay na kaayaya at kalugod-lugod sa Kanya. Paano natin ito magagawa? Very simple. Number 1, pray and meditate the words of God. Kailangan mo daw manalangin at sundin ang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18. Anong sabi muli ni Brother Jay kanina? Kapag mayroon pong suliranin, nakikita niyang sitwasyon, aalis muna siya sandali sa crowd, pupunta sa sasakyan, pupunta sa kanyang upper room para mag-pray. At kapag nakapag-pray na, meditate na, refresh na uli siya, bababa na uli.
at makikipag-usap uli sa mga tao. Ang word mo doon, pray without ceasing. Kaya please continue to pray and God is always there to listen to your cry. Yes. Number 2, develop a habit of self-reflection. Ugaliin ang pagmumuni-muni sa sarili. I-check mo lagi, please, bago ka matulog, isipin mo, anong ginawa mo buong maghapon? Siguro naman maalala mo. At kung mayroon ka nasaktan tao, mayroon kang ginawang mali, humingi ka ng tawad sa Diyos. At pagkatapos nun, kung nasaktan ka ng ibang tao, doon sa prayer mo, i-release mo, Lord, pinapatawad ko siya. Pinapatawad ko yung tao na yon. Lord, mali yata yung nagawa ko kanina, napalampas ako sa salita ko. Lord, patawarin mo po ako, hingi po ako ng tawad doon sa nasaktan ko. Yan ang tinatawag ng pagmumuni-muni sa iyong sarili. I-develop mo yan every day. Sino po dito? Ang minsan hindi lang minsan, laging ginagawa na pagdating ng hapon o gabi bago matulog nag-iisip, ano kaya ang nagawa ko buong maghapon? Meron ba ako nasaktan? Sino nakagagawa nun? Ha? Meron ba? O yan, kakaunti lang pala. Ano ba naman yan? Alam nyo, napakahalaga po yung reflection. Ano bang nagawa ko ngayon? Ano nagawa ko sa buong maghapon? Ako ba'y nakasakit ng damdamin ng iba? Yun Kapag aware ka sa ginagawa mong yun, maniwala ka, ang Diyos ay masaya sa iyo. Ikaw ay nagiging sensitive at ikaw ay mananatiling kaaya-aya, banal sa Kanyang harapan. Baka naman nalilimutan nyo ng magkaroon ng reflection kasi puro na lang kayo TikTok. Minsan, lagi nang nagsa-selfie, nagbi-video. Ano bang tawag doon? Selfie? Paano kang video? The video fee. Anyways, ano man yun, tapos sasayaw-sayaw ng TikTok. Alam mo, kung hindi mo nalilimutan yung mga ganong bagay, higit mong huwag kalimutan ang mismong pagmumuni-muni. Develop a habit of self-reflection. Yan ang ugali ni David. Please, continue to do that and God will bless you more. Amen? Number 3, na dapat mong gawin, wala iba kundi ang running the race. Anong ibig sabihin ng running the race? Pagtakbo sa takbuhan. Alam nyo, ibig sabihin po nito, magpatuloy ka. Huwag kang aayaw. Dumating man ang mga pagsubok sa paligid mo, huwag kang aayaw. Continuous. Kung bumagal ka man, huwag kang hihinto. Kung tumatakbo ka na mabilis, huwag kang hihinto. Ngunit pag napagod ka, lakad lang at dire-diretso din. Naniniwala ko na sa ating pong pagtakbo bilang isang mananampalataya, nagpapatuloy po tayo, then makakarating din tayo sa ating pong paruroonan. Tulad ng mga naunang mga propeta at mga apostol, they continue to run until they reach the promised land in heaven. So guys, may ginagawang pagbabago sa buhay natin. Continue to run and walk according to His will. Number 4, cultivate positive relationship. Alam nyo, kailangan po ninyo ng pagbabago sa relationship, sa kaibigan. Ikaw ba'y aloof na tao? Ikaw ba ay hindi masyadong approachable? Cultivate positive relationship. Huwag kang matakot makipagkaibigan. Huwag kang matakot mag-share ng words of God. Huwag kang matakot sa anumang mga gusto ng Diyos sa buhay mo na pagawa. Maraming pinagagawa si Lord. Sabi nga ng Colossians chapter 3, verse 12, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya
at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Ito po yun. Kaya continue. Ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit sa pamamagitan ng buhay mo, nakikita ang Diyos. Ulitin ko muli. Ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit sa pamamagitan mo na sumusunod sa Diyos, nakikita ang Diyos. Ephesians chapter 4, verse 32. Anong sabi niya? Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya please, maintain your good relationship with people. Tanggalin ang masamang ugali. Huwag kang mananakan sa dati mong buhay. Manahan ka sa bago mong buhay at ang buhay mo ay magiging makulay. Can I see the hands of those people who want to be a blessing? Yung gusto maging blessing? Yes. Guys, if that is your motive in life, the Lord will going to bless you more. Kasi ang tao na gustong makatulong ay siya yung taong may lakas. At ang sikreto po pala, the more you help others, the more you will be strengthened by the Lord. Sino ba ang source of strength? Sino ba ang source of power? Sino yun? Sino yun? Kung siyang source of power at ikaw ay tumutulong sa mga nanghihina, si Lord ang hindi kailanman bibitaw sa kanyang pangako. He will strengthen you and bless you so that you will be a blessing to many. Hallelujah! Kaya nga, kaya nga ang word po doon, it is more blessed to give than to receive. Kaya bless ka kasi si Lord ang nagbi-bless sa iyo. Isarado mo man, pag sinarado mo ang faucet, walang dadaloy na sariwang tubig. Pero kapag binuksan mo ang gripo, dire-diretso ang sariwang tubig na dadaloy doon. Kaya naniniwala ko, hindi pwedeng hadlangan ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya at may pag-ibig sa Kanyang kapwa. Kaya nga pagbabago, ang kakuriputan ay hindi kailanman hinangaan ng Diyos, kundi ang hinangaan ng Diyos ay yung taong mapagbigay. Kaya nga sabi natin muli, pagbabago. Huwag matatakot sa ganung mga bagay na pag tinuruan ka ng Diyos na ikaw ay magbigay dahil gusto ng Lord na maging generous ang puso mo. Ano sabi muli ni Gob J? Hindi raw siya nauubusan. Bakit? Ay, bigay ng bigay eh. Ay, sa totoo lamang, ang Diyos ay hindi padadaig pagdating sa bigayan. Say hallelujah. Kaya please cultivate your positive relationship. Ang mga kapitbahay ninyo, tulungan ninyo kung kayo po ay nandoon sa posisyon ng may nangangailangan, you need to help them and God will bless you more for that. Hindi padadaig ang Diyos pagdating sa larangan ng pagbibigay. Amen? And the last one is serve others. Say it again. Say it again. Yang paglingkuran mo ang iba. Ang sabi nga ng Luke chapter 6 verse 35, sa halip maging mabait kayo at maawain. Grabe to, maawain. Okay, bakit kailangan mo maging maawain? Okay? Dahil ang gusto ng Diyos sa atin lahat ay, sabi nga niya, makita ang kanyang kalulatan sa buhay po natin. Okay?
Ang sabi niya, gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Pero sandalihan, mayroong kasunod dyan, magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Woo! Nakapikit na ho yung iba. Diyos ko po. Sandali naman, baka naman yung iba ay nag-iisip. Uutangan yung katabi. At sasabihin, Brad, sis, hindi kita mababayaran ha? Kasi nakalagay sa Biblia, magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Di ba hindi ko umaasa? Naku po, wala tayong magagawa, nakalagay sa Biblia O sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Grabe ang kabutihan ng Diyos. Hindi raw marunong magpasalamat, mabuti pa rin ang Diyos sa Kanya. Pero gusto ko sabihin ito sa lahat, lahat ng JA1 people, walang utangero at walang utangera. Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo. Baka paglabas mo ninyo, nag-isip ko po. Baka yung kapitbahay ko yung mangungutang. At sabihin nyo, uy, salamat, hindi na kita mababayaran. Ako po! Anong gagawin ko, Bishop? Pero alam nyo, si Lord daw mabuti sa mga masasama at maging sa mga nangangailang matulungin. Pero sandali, napansin po ninyo, sa tag-ulan, naulanan ng mabuti at saka ng masasama. Lumalanghap ng hangin ng Diyos. Naliligo sila sa tubig na nanggaling sa Diyos. O di mabuti ang Lord. Pero yan po ay tito lang. Pero iba na ang kaligtasan pag pinag-uusapan. Pero ganun ba man, para maborn again ng marami, hinihiling ko, payamanin ng Diyos ang lahat sa inyo at lahat ng J1 people upang sa gayon makatulong kayo sa marami at sa pamamagitan ng kabutihan ninyo. Maunawa ng maraming tao na nandiyan sa paligid. Grabe, napakabuti ng kanilang Diyos. Biro mo, pinagpala sila ng Diyos. Dapat born again na rin ako para ako'y pagpalain din ng Panginoon. God will do something great. At ito yung nakita ko. Wala akong nakita sa Biblia na sinunod ng mga J1 people na hindi nangyari. Mula nung kayo ay natutong maglingkod sa Diyos, hindi kayo naubusan. Say hallelujah! Kaya nga, be good to others. Last verse, Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Sabi niya, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon. Sabi natin muli, takdang panahon. Sa pa. May takdang panahon, ha? Takdang panahon, tayo ay aane kung hindi tayo susuko. Si yes. Tayo aane, ha? Pangako ng Diyos ito. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot sa pagbabago. Pagbabago ng ugali mo, mula sa masama at mabuti, rejoice. Pagbabago, pagdating sa bigayan, mula sa kuripot sa mapagbigay, rejoice. Pagbabago sa pagiging malungkutin sa masayahin, rejoice. Pagbabago ng pananampalataya mula sa mahinang pananampalataya sa mataas ng pananampalataya, rejoice. Huwag matakot sa pagbabago. Only allow God to help you and bless you sa inyong desisyon na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Diyos.
Lahat ng ito'y mangyayari dahil ikaw ay nais magkaroon ng pagbabago. Tumayo po tayong lahat. Sabi ng song, kailanman di ka nagbago, O Diyos. Kaya hindi siya nagbago dahil siya ang pwede magbago ng buhay mo. Thank you, Lord Jesus. Shall we sing that song to the Lord right now? Lord, you're amazing, God. Narito kami, nagpapakumbaba. Umaasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Bawat hakbang, bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa, nagdiringgin ang aming pagsamo. God is here. The Lord our God is here. Open your mouth, sing the song. Narito kami, nagpapakumbaba. Umaasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Bawat hakbang, bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa, nagdiringgin ang aming pagsamo. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa akin, lagi nang naiyak. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa akin, lagi nang naiyak. Sobra tayong minahal ng ating Diyos. Dahil gusto niyang mabago ang buhay po natin. Nais niya na magtagumpay tayo. Nais niya na mabago ang buhay natin mula sa pangit papuntang maganda, mula sa mahina papuntang malakas. Sabihin mo, taas mo yung kamay sa Kanya. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa akin, lagi nang nariyan. For the last time. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako.
man lang pag-ibig mo sa akin, lagi na nariyan, laging sasabihin, lagi na nariyan, laging magtitiwala sa'yo, lagi na hindi mo iiwan. Habang kayo nakapigil, ask God na i-search niya ang puso niyo. I-search niyo din ang sarili ninyo. Ano bang dapat mong isuko sa Kanya para magkaroon ka ng matinding pagbabago na ayon sa kalooban ng Diyos? Come on. Offer yourself to the Lord for a great change. Give your life to the Lord for your complete change ng buhay. Babaguhin ka ng Diyos ayon sa prinsipyo niya. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya. Tandaan mo, sobra kang minahal ng Diyos. Gusto lang niyang ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Yes, habang minumuni-muni mo ngayon ang katuruan, humingi ka ng kapatawaran kung mayroon kang nasaktang tao, kung mayroon kang nagawang mali sa kapwa mo, humingi ka ng tawad sa Diyos kung ikaw ay mayroong kasalanan. Right now. Kaya nakalagay sa Biblia, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya'y pawang bago na. Lord, patawarin niyo po kami sa oras na ito, O God. Lord Jesus, apart from you, we can do nothing. Hayaan niyo, Panginoon, na ang bawat isa narito, ang buong buhay ay ihandog sa iyo. Taas po natin yung mga kamay at sabihin natin sa Kanya, Lord, lubos mo akong patawarin sa lahat kong pagkukulang sa iyo. Maging sa akin pong kapwa. Patawarin mo ako, Diyos. Maging sa aking pamilya. Pagkukulang ko sa pamilya ko, patawad, Panginoon. Sa aking kaibigan. At sa lahat ng tao. Please forgive me. Linisin mo ako ng banal mong dugo. Sa oras na ito, Lord Jesus, maghari kang lubos sa buhay ko. Baguhin niyo po ako sa aking masasamang ugali, masasamang bisyo, mga maling kinagisnan. Lord, Lord, change my life from glory to glory. Lord Jesus, inihandog ko sa iyong buhay ko. And gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan. Salamat po, God. Isinusuko ko sa iyo ang buhay ko. In Jesus' name. Ako lang mananalangin, manatili ko na kayo ko nakapikit. Lord Jesus, I pray, lahat ng mga anak mo, patuloy mong pagpalain. Lord, magkaroon ng matinding pagbabago mula sa pangit, maging maganda ang buhay. Mula sa pangit na pag-uugali, maganda ang pag-uugali. Mula sa kahirapan, umangat ang buhay at maging masagana. Mula, Panginoon, sa maling kaisipan, maging maayos ang mga kaisipan. Pangit na pananalita, gumandang pananalita. At Lord Jesus,
mula sa pagiging tamad ay magiging masipag. Salamat po, God. Lord Jesus, huwag mo hayaan na kami mawala sa koneksyon namin sa inyo. You are the vine and we are the branches. Lord, kami po'y dating ligaw na olibo, nakakonect ngayon sa tunay na puno ng olibo. Thank you, Lord. Kami, Panginoon, ay putik, ngunit dinampot mo, binigyan mo ng halaga. Salamat. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. God, I give you praise for the extraordinary blessing that you have set to your people today. Pagpalain ang lahat ng nasa online worship service at maging sa lahat ng mga mahal sa buhay nila. Walang maghihirap kang mga anak. Pinagpala mo ang bansang Pilipinas. Pinagpala mo ang mga Pilipino as I pray. Maging blessing ang mga J1 people for the Philippines. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. Praise the Lord. Huwag nang matakot sa pagbabago. God changed your life. Palapakan natin muli si Lord.